seated. Alam nyo naman na tayo ay nasa isang series and I think ito na ang last ng ating series. Alam nyo yung title ng series natin? Radical Change. Tingnan natin yung distraction na nandun pang nangyayari sa gilid. Allow them to settle down. So, ilan sa inyo ang naka-experience na ng radical change sa inyo? Sa tingin nyo, looking back, dun sa time kung saan kayo nanggaling, ang laki na ng pinagbago ninyo. Laki na ng pinagbago ninyo. Actually, this week, nakarinig ako ng isang magandang quotation na sabi dun sa quotation, huwag daw natin masyadong tignan kung gaano pa kalayo. Tignan natin kung gaano na kalayo ang ating nalakbay. Diba? Because sometimes, pag ikaw tinitignan mo lagi, kunyari, diba? Meron kang pinag-iipunan. Okay? Kung ano may pinag-iipunan, pwedeng nag-iipon ka para sa tricycle, sa bahay, nag-iipon ka para sa tuition. Pag tinitignan mo yung wallet mo, tapos nakikita mo, grabe, ang kailangan ko 10,000, nakaka 1,000 pa lang ako. Diba? Parang minsan, parang ayaw mo na eh. Ayaw mo nang ituloy kasi parang ang layo, hindi ko yata kaya, hindi yata ito aabot. Pero when you focus on, uy, naka 1,000 na rin ako Di ba? Kahit pa paano gumagalaw, then you become encouraged. So yung radical change na inano natin is matagal pa bago natin maging kasing level si Jesus pagdating sa holiness. And sabi nga yung perfection na yan, mangyayari lang yan when He comes. Pero tignan nyo yung sarili nyo dati. Tignan nyo ngayon. Malaki na ba ang pinagbago? Tignan nyo yung, sabihin nyo sa katabi mo, malaki na ang pinagbago mo. Ano, nire-receive nyo ba? Nire-receive nyo, malaki na ang pinagbago nyo? Yan. So, congratulate yourself for that. So, ngayon, daling ko kayo sa isang kwento. Na sana tong kwentong to, pagka walang nagsabi sa inyo, malaki na pinagbago nyo, sabihin mo, sa katabi nyo, di pa ba ako nagbabago? Ba't tayo mo ako sabihin? Diba? So, tignan natin yung story natin today. So, one day si Jesus, siya ay naglalakad. Okay? Kasama ng kanyang mga disciples. He was walking into the crowd. Sa Luke 19, verse 1-4, sabi dyan, Jesus entered Jericho and was passing through. So dito napapadaan lang siya. Hindi talaga Jericho ang kailangan niyang puntahan. Tapos meron daw dong isang lalaki na ang pangalan niya si Zacchaeus. He was a chief tax collector and was wealthy. Mayaman. Okay? Pero alam niyo, ang mga tax collector nung araw, yan ang pinakamaduming mga tao. Diba? Diba usually pag tayo nakakita tayo ng mga BIR, kasi yan sila. Bawat BIR na makikita natin, ang gina-judge natin sa kanila, nako, mga kurakot itong mga to. Di ba? Ang tingin natin, para kumbaga, dati, ngayon medyo nagbago na yung paningin ko Dati, every police na nakikita ko, pwedeng lagyan. Pero ngayon, dahil dun sa squadding na nangyayari, nagba-Bible studies na sila, I already know many policemen na hindi mo mabibili. Okay? So, tax collector, he was wealthy. He wanted to see who Jesus was, but because he was so short, he could not see over the crowd. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him, since Jesus was coming that way. So eto, isang makasalanan, dirtiest of the dirty, pero gusto niyang makita si Jesus. Siguro at first, curious lang siya. Sino ba tong Jesus na to na nagki-create ng mga miracles? So, ang ginawa niya, tumakbo siya, at dahil siya'y maliit, umakyat pa siya ng puno. So, ano nangyari dyan ngayon? So, yan si Zacchaeus, umakyat ng puno dahil siya'y pandak. Sabi dyan, when Jesus reached the spot, he looked up and said to him, Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today. So, he came down at once and welcomed him gladly. So, kung mapapansin nyo dito, grabe, ano mapapansin nyo dun sa nangyari so far? Anong mapapansin nyo dito na parang, uy, paano nangyari yun? Unang-una, siguro naman si Jesus hindi naglalakad at nakatingin-tingin sa taas, di ba? Naghahanap ng taong nakaakyat sa puno. Pero here, when Jesus came to the spot,
alam niya that he needed to look up. Hindi lang yon, hindi ba nakakagulat? Nung tinawag niya, hindi niya tinawag na, "Hoy, bata, baba." Di ba? He knew Zacchaeus by name. Because alam niya, hindi lang yan yung designated spot. That is also the designated time. Na magkakaroon ng radical change si Zacchaeus. Di ba, Renat? Tama? So, sabi dyan, I must stay at your house today. Unang-una, hindi naman niya alam kung sino si Zacchaeus eh. Hindi niya alam na mayaman to, na ito'y tax collector. Baka mamaya akala nyo, grabe talaga si Jesus. Alam lang na mayaman, tinawag na. Di ba? May favoritism. But Jesus had no idea kung sino pa si Zacchaeus, at least dito sa kwentong to. And yet sinabi niya, today, kakain ako dun sa inyo. Pero tignan niyo itong mga taong to. Kasi everyone knew kung sino si Zacchaeus, kung gaano siya kadumi. So yung mga tao doon, sabi niya, some of the people saw this and began to mutter. Nagbulungan bigla. Yung ba nakasulat? Hindi. Sabi doon, all. Lahat daw ng taong nakakita. Ni isa, walang natira. Lahat sila nagchismisan. Ang sabi nila, he has gone to be the guest of a sinner. So nagduda sila kay Jesus. Sabi niya, grabe. Hindi ba nila alam kung gaano ka dumi itong taong gusto niyang kainan? Pero ano nangyari pagkatapos nun? So yan si Jesus, punta na siya dun sa bahay. Sabi dyan, but Zacchaeus stood up and said to the Lord, "Look, Lord, here and now I give half my possessions to the poor." Okay? Doon pa lang, nung naramdaman niya yung grasya ng Panginoon, automatically, kalahati agad ng kung ano man meron siya, sabi niya, "O sige Lord, bigay ko na yan." Karamihan nga sa atin dito, 10% lang. Ang hirap na, di ba? Pero here comes Zacchaeus, radical change from a sinner. Biglang, Lord, o sige, kalahati. Pero hindi siya nagtatapos. Okay? Sabi dyan, and if I have cheated anybody out of anything, sa tingin nyo, meron na ba siyang mga dinaya? I'm sigurado. Alam mo, pagka tax collector ka, marami ang mga compromise eh. Marami ang mga, 1 million ba ang babayaran mo? O ganito na lang, 600 na lang gusto mo? Pero, 200 lang ang may resibo. Yung 400, for the boys yan. Di ba? Ganyan-ganyan mula pa. So, alam niya na meron siyang mga dinaya. At alam ni Zacchaeus, sino yung kausap niya? That's the Son of God who knows everything. Wala kang maitatago dyan. Sabi niyan, kung meron man akong mga dinaya out of anything, I will pay back 4 times. 4 times the amount. Grabe, no? Sa tingin ko, pagbabayaran niya lahat ng dinaya niya, alam niyo ano mangyari? Siguro maghihirap siya. Kasi karamihan ng yaman nito galing sa pandaraya eh. Hindi lang niya ibabalik. Times 4 pa. At dito makikita natin kung gaano ka-radical ang change na ginawa dito ni Zacchaeus. Diba? Nung naramdaman niya yung grace ng Panginoon sa kanya, everything na kanyang kinupit, ibabalik hindi lang 1 time, kundi 4 times. I want us to focus today on the choice na makukuha natin dito sa kwentong to. We can be like Jesus, or we can be like all people. Anong ginawa ng all people kanina? Angel, anong ginawa kanina ng all people? Nagbulungan. Okay lang yung magbulungan eh. Pero yung binulong nila is yung kasalanan ng tao, pinagchismisan agad. Diba? Pinagbulungan agad. Pastor John, yan yung kalalabas lang ng kulungan. Pastor John, yan yung utang ng utang. Pastor John, church hopper yan, nakailang simbahan na yan. Pastor John, yan yung pusher dito sa atin. Diba? Panay ganyan ang ginagawa natin. Diba? When we look around, we see a pool of sinners. Okay? So meron tayong choice today. Are we going to be like Jesus?
who sees people, kung ano man yung pwedeng gawin sa kanila ng Panginoon? Or are we going to be like all people who judge based on their past? So, anong dapat natin gawin? Siyempre, we have to be like Jesus. Sabihin niyo sa katabi mo, be like Jesus. So, ito yung ating 3 points. How do you be like Jesus? Unang-una, you have to be intentional. Kita mo si Jesus, alam niyo, tingin ko, si Jesus, pinili talaga niya yung daanan kung saan siya dapat dadaan. Kasi alam niya may makikita siya doong tax collector. Sa tingin niyo. Di ba? Kasi yung ibang mga tao, pagka may mga ganyan, ang gagawin nila, iiwas na lang sila. Pero dito, nakita natin, Jesus was intentional. Alam niya, nandun yung sinner eh. Alam niyo, nung time, yung second time na nagpunta kami ni Monique sa Israel, sabi nung aming tour guide, who was the senior pastor ng Hillsong Tel Aviv, sabi niya, gusto ko kayong dalhin, hindi doon sa mga turista, kung saan yung mga historical sites, but gusto ko kayong dalhin doon sa area kung nasan lahat ng mga bakla, nandun sila mga nagpa-party, kung saan nagiinuman yung mga tao, kung saan sila mga nagsusugal, nagkakaroon ng prostitution. Alam niyo ba ang Israel, kahit sabihin mong holy city, that's the #1 gay capital in the world. Grabe, no? How can you be the holiest and at the same time, one of the dirtiest? Tapos nung dinala kami dun, sabi niya, alam niyo kung ba't ko kayo dito dinala? Kasi karamihan ang nagbabakasyon dito sa Israel, ang tinitignan nila, saan nagpunta si Jesus dati? Gusto ko kayong dalhin dun sa place na tingin ko, kung sakaling nandito si Jesus, nandito rin siya. Hindi pupunta si Jesus sa mga places na malinis. Pupunta siya kung saan marami kasalanan, kung saan madilim. Bakit? Ano magagawa mo kung doon ka lagi nagpapasarap ka ng buhay doon sa okay na? Diba? So dito, sabi dito sa Romans 10:14, how then are they to call on Him in whom they have not believed? How are they to believe in Him whom they have not heard? And how are they to hear without a preacher? So, kung ito ang nasa puso natin, na ang iniisip natin, yung mga taong nasa labas ng simbahan natin. Kasi kung kayo, magiging Kristiyano lang tayo, ang obligasyon natin is to attend Sunday service. Sino ang mag-e-evangelize sa labas? Sino ang pupunta sa kanila para sabihin sa kanila na, uy, you're missing something. Ba tayo, kontento na tayo na even yung mga tao sa bahay natin, pag nakikita, Sunday, nagbibihis tayo. Sabihin, anong lakad mo ngayon? Sabihin mo, Sunday ngayon pupunta ako ng simbahan. Okay, sige. Kita na lang tayo ulit mamaya. Inaaya ba natin sila? Or have we given up? Maybe, dati ginawa niyo yun. Tapos, wala Hindi naman siya sumasama Pero malay nyo ngayon may pinagdadaanan siya. And now is the right time to invite them. Malay mo, yung iba dyan nag-aantay lang na maimbita. Kasi dapat, kung ito nasa puso natin, ang iniisip natin, paano sila magsusurrender sa Panginoon kung hindi pa sila naniniwala? At paano sila maniniwala kung hindi naman nila naririnig ang good news? At paano nila maririnig ang good news kung wala namang nagsasabi sa kanila? So we have to be intentional. Sabihin niyo sa katabi mo, be intentional. Sabi dito ni Jesus, alam niyo, nung tinawag niya si Peter, sabi niya sa Matthew 4 verse 19, basahin nga natin to, come, follow me, and I will send you out to fish for people. Hindi sinabi ni Jesus na alika, sundan mo lang ako. Sinabi niya kung ano ang misyon. Sabi niya, pag ikaw sumunod ka sa akin, anong gagawin ko sa iyo? I will send you out. Hindi I will send you in a church. Sabi niya, I will send you out. Ano daw ang gagawin mo? Ikaw ay mangingisda.
pero hindi mangingisda ng isda, you are going to fish for people. And today, ang command na yan, hindi naman yan binago eh. Hindi naman sinabi na okay na, kota na, puno ng bangka, tumigil na kayo. It hasn't changed. Question, when was the last time you shared? When was the last time you brought someone to church? And some of us are even thinking, Pastor, ako nga, hirap na hirap kong imbitahin sarili ko sa church eh. Struggling nga ako every Sunday eh, di ba? Kailangan pa nga akong pilitin eh. Paano ako mag-iimbita ng iba? But you know what? Inviting people makes you accountable. Kasi pag meron ka inimbita at pumayag siya, ikaw tingin mo, tatama rin ka pang pumunta. Excited ka, di ba? Magpa-follow ka pa nga. Uy, huwag makalimutan mamaya. Pero minsan, pag in-invite mo sila, nag-yes sila sa'yo, pero late na late dumating. Minsan, third song na, hindi pa dumarating. Tingin ka ng tingin sa likod. And that's okay. That's okay. Okay lang yun. Minsan, ganun talaga eh. Ba't ang importante, sinusunod natin yung sinabi ni Jesus. Gets? Amen? Alam nyo yung evangelism. Yung being intentional in sharing the gospel, in reaching the lost, it's something na dito lang natin sa mundong itong magagawa. Sabi niya sa Joel 2 verse 12, "Turn to me now while there is still time. Give me your hearts. Come with fasting, weeping, and mourning." Yung pagbabalik loob natin sa Panginoon, nagagawa lang yan unang-una habang may buhay pa. Pagpatay na yung tao, hindi nyo siya masyeshera ng gospel. Amen. Okay? Pagpatay na, hindi na po pwede. At the same time, pag dumating na si Jesus, hindi na pwede. Bakit? Wala nang faith yan. Obvious, nandiyan na sa harap mo. Division na yan. So while there is time, still time, let's share the gospel. Agree ba tayong lahat dyan? Parang mahina. Parang hindi lahat convinced, no? Yeah. Meron naman siguro kayong kilalang mga kailangan pang marinig ang good news, no? Ito, turuan ko kayo ng a little marketing. Meron ba dito sa inyong merong binibentang kahit anong bagay? Pero i-apply ko siya sa evangelism. So, ito ay isang meter about sa mga marketing-wise, ito yung types of customers. Okay? Types of customers. Ito yung blue, cold. Sabihin nyo nga. Itong blue, that's the cold. Etong red, yan ang hot. Okay? So, pagka meron kang cold clients, cold customers, ibig sabihin yan, prospect pa lang yan. Hindi pa yan decided. Pero as they get warm, paunti-unti, uy, nakakita ng interest. Uy, nagtanong. Sinagot ako. Tinext ko. Gusto mong bumili ng ataol? Pagka sumagot sa'yo, magkano ba? Uy, mukhang interesado. Pwede. It gets hotter and hotter. Gets? Okay? So tayo, ang goal natin, pagka tayo nag-evangelize, tiniturn natin sila from cold to hot. Okay? Cold to hot. Tapikin mo yung katabi mo, sabi mo, oy, makinig ka, importante to. Kaya pala hindi natin sila naiimbita sa church. Kasi ang unang ginagawa natin, ginagawa natin silang hot. Grabe, ang lamig-lamig nun. Sino sa inyo marunong magluto? Ako marunong akong magluto. Magaling akong magluto. Alam niyo ginagawa ko? Kaya nagagalit sa akin si Monique. Bibili ako ng karne galing sa freezer. Tapos alam mo ang gagawin ko? Diretso sa kalan. Sige na, kailangan ko nang kumain eh. So mamaya inaantay ko doon, ayaw matunaw. Di ba? Tapos sabi ko, maluluto din yan. Ano nang yan? Oh. Hindi pwede yung ganun. Di ba? Bakit? Ano nangyari? Bakit? Pagdating mo doon, so meron kang ginawang prospect, ginawa mo siya agad hot, so sinabi mo agad sa kanya, hoy, alam mo ikaw, yung kabit mo, hiwalayan mo yan. Lika, sumama sa akin sa church para matigil mo na yung kasalanan mong yan. Teka muna, hindi nga warm yung tao eh. Gusto mo agad talikuran niya yung kasalanan niya. 30 years na sila magkalipin noon. Hindi ganun kadali. Ang ganyan, di ba? 5 na yung anak nila.
Diba? So ano dapat daw gawin dyan? So una muna, sa pinaka-cold, ang tawag mo sa mga ganyan, yan yung mga problem unaware. So for example, no, usong-uso, kunyari, pagdating sa mga teens, syempre, isa sa pinaka-problema natin dito minsan sa community is hygiene. Hindi nila alam. Meron silang body odor. Okay? So they are problem unaware. Kung ikaw ang ginagawa, nagbebenta ka ng isang deodorant na isang gamit lang, tanggal agad ang amoy. Bibili ba sila agad sa'yo? Hindi. Kasi hindi nga nila alam na meron silang body odor eh. Kailangan muna merong ibang magsabi sa kanila na, hoy, medyo hinahabol ka ng langaw. Diba? Kasi nung unang tataka lang siya, ano ba itong mga langaw na to? Ba't ako laging nilalangaw? So, problem unaware. Hindi nila alam na may problema sila. Now, pag alam na nila na meron silang problema, problem aware na sila. Ang problema, solution unaware sila. O sige, alam ko. Okay? Kunyari ako, isa sa problema ko, wala akong buhok. Ano magagawa ko? Wala naman akong alam na solution. Na-gets nyo? I know the problem, but I don't know what to do. Pinagpe-pray over ko siya, siguro dati, pero tumigil na rin ako kasi hindi naman siya ganun ka-importante sa akin. Okay? And I think, miracle lang talaga ako, sakaling magtutubo pa yan. Hindi ko alam kung ano yung solution doon. So, pagkadating dyan, kailangan presentan mo siya ng iba't ibang mga options. Na-gets nyo? Pero dun sa mga options na yan, hindi ko pa alam kung ano ang meron dyan. Mami, i-apply natin sa evangelism. Okay? So, maraming options, hindi ko alam kung ano ba dyan. But eventually, because of education, learning about researching, ano mangyayari? Magiging product undecided na siya. Ibig sabihin, sige, dun sa mga solution, alam ko na ang kailangan ko dito is hair implant. Pero maraming mga options din sa hair implant eh. Maraming mga kumpanya na yan ang ino-offer. O kaya kung balik tayo doon sa body odor, maraming iba-ibang brand. Merong solid, merong liquid, merong spray. Yung solid, ibig sabihin niyan, tawas. Yung spray naman, merong Rexona na spray. At meron namang liquid, yung roll-on deodorant. Diba? So doon ka naman pipili until maging committed customer ka na. So, i-apply natin siya sa evangelism. When we become intentional, paano mangyayari dyan? So, yung tao na hindi man lang niya alam that pagka namatay siya, siya ay pupunta sa impyerno. Yung taong hindi siya satisfied sa buhay. Hanapin mo kung ano yung problema niya. Na heartbroken, namatayan, searching, naging successful pero hindi pa rin siya masaya. Sabihin mo sa kanya, alam mo kung bakit ganyan ang nangyari? Na kahit na ang taas-taas na ng mga inabot mo, hindi ka pa rin masaya because wala si Kristo sa'yo. Kaya paikot-ikot lang. Kaya kahit na nanalo ka ng loto, 1,000,000, nawala rin agad. Bakit? Hindi kasi magpapaligaya ang kayamanan eh. Di ba? So, mamaya, alam niya na yung problem niya, mag-iisip naman siya. Usually, pag problem unaware, ang iniisip niya, siguro magpapasaya sa akin, alak. Siguro yung sugal. Kasi pagka nagsusugal ako, natutuwa ako eh. Diba? Lalo na pag nananalo. Siguro kailangan ko sa akin kasi love life. So lahat yan, mga solutions. Marami siyang options. Nagets nyo? Yung iba, kaya ako nagpupursige na, kunyari, yung time na nung pandemic, ang ginamit ko nun, mag-workout ako para masaya ako kasi pag nakikita ko yung improvement. 'Di ba? Pero no nangyari, wala, tumaba ulit. 'Di ba? Bakit? Those things don't last. And right now, I think one of the most important talaga is yung relationship kay Jesus. Tsaka syempre yung relationship mo sa pamilya mo, 'di ba? Okay? So, once marami na siya, nalaman niya, okay, meron akong problema, marami din akong solution, tutulungan natin sila. Paano sila makakarating sa product undecided? Paano sila makakarating doon? Kailangan nating ma-convince sila, bakit Christianity? Bakit si Jesus?
how do we prove to them that si Jesus ang tunay? Bakit hindi na lang ako mag-Muslim? Ba't hindi Buddhism? Bakit hindi yung mga saksi ni Jehovah? Bakit hindi Iglesia ni Cristo? Bakit born again ang kailangan? Okay? Eventually, pagka nadala na natin sila at nag-surrender na sila, and fully convinced sila na, oo nga, Jesus is the real God, then they become a committed customer. Nagets niyo to? Okay? So, kailangan natin, ano yung point number 1? You have to be intentional. And tandaan nyo, is yung goal from someone who doesn't know the problem, gagawin natin siyang committed follower of Christ. But of course, in every step of the way, kailangan natin lagi ang guidance ng Spirit. Okay? Spirit ang magsasabi sa inyo, where is the right place? Where is the right time? Si Jesus, pinuntahan niya yung right place, yung right time, bago niya tinawag si Zacchaeus, come down from the tree. Amen. Diyan pa ba kayo? Amen. Point number 2. Don't judge. Kasi okay, nagpakahirap yung isang tao, naimbita niya dito sa church, and then ang nangyari pagdating dito sa church, ginudge natin. Christian ba talaga yan? Bakit mo pinasali dito sa ganyan yan? Ba't mo dinikit? Diba? Sabi dito sa Matthew 7:1-3, basahin natin. Paborito to ng marami. Do not judge, or you too will be judged. For in the same way you judge others, you will be judged, and with the measure you use, it will be measured to you. Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? So ito, paborito to ng mga taong makasalanan kasi ayaw nilang ma-judge. Okay? Pero, pwede bang pa-on yung aircon? Mainit yung aircon. So dito, sinasabi dito, wag daw tayong maghusga. Kasi kung paano daw tayong maghusga sa iba, ganun din daw ang ibabalik sa atin. Okay? Tapos sabi dyan, bago daw tayo tumingin sa iba, tignan muna natin ang ating sarili. Okay? So dito, ang tip ko lang sa bawat isa sa atin, tandaan natin kung saan tayo nanggaling. Before you committed yourself to Jesus, ano ka? Pare-parehas naman tayong mga makasalanan dati. Wala namang pinanganak na nung pinanganak, Christ follower na siya agad. Nireceive niya na agad si Jesus at hindi na siya agad gumagawa ng kasalanan. Di ba? Lahat tayo gumagawa ng kasalanan. Ang problema lang, once na medyo solid na tayo sa ating walk, kinakalimutan natin kung ano tayo dati, nung nagsisimula pa lang. At yung mga tao nagsisimula pa lang, ginajudge na natin sila. So, ang nangyayari, imbis na tulungan natin silang makarating kung nasa na tayo ngayon, ang nangyayari, tayo ngayon ang nagiging hadlang nila. Kaya ayokong pumunta sa rep, grabe ang chismis eh. Grabe yung mga tao doon, ayaw mag-smile. Mga masusungit. Ganun ba ang culture na binibreed natin dito? Hindi, di ba? Okay? Pero ito, hindi ito nilagay dyan para totally sabihin na, uy, pag nakakita kayo ng kasalanan na ginagawa ng mga kasama nyo dito, huwag nyo huhusgahan, huwag nyo sasabihin sa kanila. Hindi yan ang sinasabi dito. Nagets nyo? So, ano pala ang sinasabi dyan? Ang sinasabi dyan, like itong sinasabi dito sa 1 Corinthians 5 verse 12, sabi dito, what business is it of mine to judge those outside the church? Are you not to judge those inside? Sabi dyan, pag yung mga taong believer na, fully committed na, okay, yan yung mga committed customers, tapos nakita nyo nagkakaroon ng kasalanan, pwede mo yang sabihan. Nakita kita kahapon, may kasama kang babae. Linawin ko lang. Be accountable. Wag mo namang anuhin agad na, ay, anji-chicks ka na. Diba? Hindi naman ganun agad. Pero, gently remind them with love. Pero, yung mga tao sa labas, okay? Wag mo sasabihin sa kanya na, oh, hindi mo ba alam ang nakalagay dito sa Deuteronomy, ganyan-ganyan, na bawal magkupit dahil sa pagnanakaw. Sabihin ng taong yun, hindi naman ako Christian, ba't inaanuhan mo ko ng ganyan? It is the same as, parang,
Pumunta ka sa ibang bansa, pero ang ginagamit mong law, mga batas ng Pilipinas. Nagets ninyo? Kaya ayaw nilang pumasok dito sa loob ng simbahan kasi nga ayaw nilang ma-judge sa inyo. Kasi masyado kayong mapaghusga. So sinasabi dito, i-judge natin yung kapwa believers lovingly, pero yung mga tao sa labas, hindi nyo business yon na i-judge nyo sila. Di ba? So, kunyari, di ba, nagkakaroon ng, basta. Okay. Meron pa dito mga nakalagay. As a matter of fact, sa Galatians 6:1, sabi dyan, mga kapatid, kung meron kayong nahuli na isang kapatid na gumagawa ng kasalanan, o ikaw na spiritual, dapat daw i-restore mo siya. Pero nakalagay dito, gently. Hindi masakit. Restore him gently. But, watch yourself. Bantayan mo rin ang sarili mo. Bakit? Kasi minsan sa pagre-restore mo, ikaw mismo, nagiging overly righteous ka na. Na hindi mo alam, ikaw mismo, nagkakasala ka na. Diba? Ang tingin pala sa'yo ng lahat, nako, ikaw yung police dog dito sa Revelation, na lahat na lang, naging masungit na tao ka na, sobra, na iniiwasan ka na nilang lahat. Kasi lahat na lang pinupuna mo. Wala nang tama sa mata mo. Ang tinitignan mo lagi, kamalian ng tao. Naging sin-conscious ka na masyado. Kaya sabi dyan, watch out yourself or that you may also be tempted. Ang dapat daw natin gawin, carry each other's burden. Kaya makita nyo to, picture ng sundalo, carry another soldier. Because ganun talaga eh. Ang buhok natin, akyat, baba. Mahirap yung lagi kang spiritually on fire ka lagi. Ra. Nagkakaroon talaga tayo ng mga problema sa buhay na discourage tayo. And during those times, we are expected to carry each other's burdens. Tas sabi dyan, in this way, mafulfill natin daw yung law of Christ. If anyone thinks he is something when he is nothing, dinedeceive niya yung sarili niya. Nagets niyo? Okay. Tandaan niyo, itong verse na sinabi ni Jesus nung in-explain niya, bakit ba inimbita ni Jesus si Zacchaeus sa kanyang bahay? Ang ginawa niya, total, yung mga tao nagbulungan, ay nakipagbulungan din siya dun sa mga apostles niya. Di ba? Nagparinig din siya dun sa mga taong nagbubulungan. Sabi niya, healthy people don't need a doctor. Sick people do. Siya daw dumating, hindi para dun sa mga tingin nila, okay na sila eh. Hindi naman nila kailangan si Jesus. Ang hinahanap daw niya, yung mga taong makasalanan at kailangan nila ng kapatawaran. Di ba? So, tandaan natin na ang Rev, simbahan yan para sa spiritually sick. So, huwag tayong magtaka kung yung katabi nyo ay may sakit. Hindi COVID, ha? Spiritual sickness yung, kung may mga, hindi pa sila mga ma-let go ng mga kasalanan, work in progress. Work in progress yan. Amen? Okay, last. Number 3. Let us be known for our love. Sabi sa 1 Corinthians 13, if I speak in tongues of men or of angels, but do not have love, I am just a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom, nakaintindihan mo daw lahat ng mga mysteries at lahat ng mga karunungan, naintindihan mo, nasa iyo na. And if I have faith, yung faith mo sobrang laki, na kahit yung bundok, kaya mong pagalawin. Pero kung ikaw daw ay walang pag-ibig, bali wala ka. Kahit daw ikaw napaka-charitable mo, at lahat ng iyong mga kayamanan, kaya mong ibigay sa mga mahihirap. Tapos even yung katawan mo, sinacrifice mo para kang si Jesus. Di ba? Imbala nang ikaw mahirapan, wag lang yung iba. Pero, wala ka naman pag-ibig, then bali wala daw lahat yan. So, ang sinasabi dyan dito, di ba? Yung point ko, let us be known for our love. Kahit sabihin mong,
Grabe tayo mag-evangelize. Punong-puno tayo. Wala na talagang pagsisiksikan. Tapos pagdating dito, talagang gumagalaw ang banal na spirito. Na talagang yung mga gifts of, yung mga prophetic gift, yung mga gift of healing, yung tongues, grabe dito. Pero, hindi na, kilala rin tayo na, pero alam mo yung church na yan, ang kulang lang dyan. Hindi sila nagmamahalan. Then, bali, wala daw ang ating mga ginagawa. Even if sabihin mo, napaka-generous church ng Revelation. Pero kung internally, love is not here, then it's nothing. Kahit ang upuan natin, balang araw, maging mga parang upuan ng sinehan yan. Okay? Pero kung walang pag-ibig dito, wala. Kahit maging sobrang yaman natin, makapagpatayo na tayo ng mega church na kayang 10,000 tao. Pero kung walang pag-ibig, that's nothing. Diba? Amen? So, pinaka-importante kahit maliit, kung makikilala tayo as grabe yung church na yan, it's full of love, then that's enough. So, paano natin gagawin yun? Una-muna, kailangan. So, letter A, kailangan real and authentic tayo. Diba? Kaya sabi ni John sa kanyang sulat, "My little children, let us not love in word." Wag lang sabihin na I love you. Sana, sa mga gawa. At saka when we say I love you, we really mean it. Diba? Nagets nyo? Ayaw natin sa mga plastic. Ayaw natin sa mga nakangiti pag nandyan, pero pag nakatalikod, ano-ano yung mga sinasabi sa atin. Ang authenticity, yung pagiging authentic, it's not about what we say, it's about what we do. So itong verse na to, actually china-challenge tayo na yung faith, wag lang natin sabihin. Dapat gawin natin. Okay? Pero ilagyan ko rin ng disclaimer to. Sana maging church tayo na yung pagiging real and authentic, madaling gawin. Kasi sometimes kaya ang mga katabi nyo, nagkukunyari dahil din sa inyo. Kasi minsan pag nalaman nyo na makasalanan pala ako, lalayuan mo ko i-judge nyo ko O kaya pag nalaman nyo wala naman pala akong pera, lubog ako sa utang, baka hindi na kayo mag-attend. Hindi, example lang yun. Diba? So, let us make a culture kung saan pag nagsabi ng totoo, nagkakaroon ng forgiveness. Okay ba tayo, mga youth? Ha? Diba? Let's make a culture kung saan yung pag coming out and saying, ito yung mga kasalanan ko, it's welcome. Meron doon sa Inside Out na movie, di ba? Ito, anong pangalan nito? Si Deep Dark Secret. Marami sa atin, meron tayong mga deep dark secret. And yung deep dark secret na yun, gusto na nating i-let go Pero ang problema, nag-aantay din tayo ng right time, right place, yung right person, para finally matanggal nyo na yan sa dibdib nyo. Di ba? If only merong culture na kung saan alam nyo na kahit lumabas si deep dark secret, matatanggap pa rin kayo. Pero si deep dark secret, pagka hindi siya nakalabas, ang bigat-bigat sa buhay. B is yung hospitality. We can show others that we are a church who loves. Kung pagdating dito, very hospitable. Sabi sa Hebrews 3:2, do not neglect to show hospitality to whom? To strangers. Kinino? To strangers. Ibig sabihin yan, mga taong hindi, alien yung dayuhan. Mga hindi nyo pa kilala. Hindi kayo magiging mabait doon sa mga taong kilala nyo na laging every week, kinakamusta nyo. Sana tayo, if we are a church of love, we are a church na hindi pagpasok nyo, diretso lang kayo sa upuan, tapos mag-aantay lang kayo ng service, and then pagkatapos ng service, diretso na uwi. Sana pagdating dito, ikot-ikot din naman ng konti. Yung matagal nyo nang
nakikita at saka nginingitian. Sana naman yung level of relationship natin medyo nagbabago, nag-i-improve. Di ba? Nagets nyo? Kasi hindi nyo alam daw na baka mamaya may isang bisitang nandirito na hindi nyo kilala at walang pumansin, pinadala pala ng Diyos yan para i-check how hospitable is revelation. Sabi dyan, no? For thereby some have entertained angels unaware. Diba? Ayaw nyo ba mag-entertain ng angel? Okay, diba? Hindi natin kailangan na ang mapakita natin, we are a perfect church. Ang importante, mapakita natin, we are a church full of grace, that's real, authentic, and we are hospitable. Amen? So, pwede bang lahat tayo tumulong sa ganyan? We'll make this a loving church? Sinong willing mag-commit that I want to make a loving church? Yung ibang ayaw magtaas, ayaw. Okay. So, how well do you know your church? Okay. So, i-compare natin, una muna yung person. So, yung mga person daw, may mga tao dito na kilala nyo by face. Tingin-tingin kayo sa mga paligid. Sino dyan yung kilala nyo yung mukha nila? Di ba? Minsan sabihin ko sa inyo, kilala mo ba si Mike? Sinong Mike? Nag-a-attend sa review eh. Parang wala akong kilalang Mike doon. Pero nung pinakita ko yung picture, yan! Oo, kilala ko yan, si Mike. You know them by face. Okay? Yung next level dyan is you know them by name. Kilala ko si Mike, yung mukha niya, alam ko, Mike ang pangalan niya. Pati nga apelido, alam ko eh. Okay? Pero yun na yun. It's very physical. Mamaya, you know, sa mind, general information, nakatira yan sa Valdez. 3 yung anak. Okay? Pagka next level kayo, oh Mike, kamusta, saan ka galing? Sa bahay? Oo, dyan lang sa Valdez. Diba? So kamusta na? Sabihin sa'yo, ito, may trabaho na ako. Victories, nag-share. Madali i-share ang victories diba? Everyone loves victories. Minsan nga, pag nag-share ka ng victory, praise report mo, ang tunay dyan, nagyayabang ka lang Dali yan. Kahit nga hindi ka tinatanong, nagpo-post ka, di ba? Ito yung kinain ko kanina, nagluto kami ng mechado, sarap. Di ba? Pinapakita mo kayo, may ulam, kayo wala. Be. Pangalawa naman, it's yung sa will. Alam mo kung ano yung mga ambition niya. Itong si Mike, pangarap niyan maging police. Gusto niya mag-aral ng criminology. Di ba? Nag-iipon yan So, alam mo yung kanyang mga dreams, alam mo yung mga ambition. Pangarap niyan, maiahon yung kanyang pamilya. Madali-dali pa i-share yan. Pagdating sa heart, yung real heart, it gets harder. Kasi dito, madali. Itong ang body, wala kang choice Pag nag-attend ka dito ng mga 5 beses, medyo markado na yung mukha mo. Pag nakita tayo dyan, naalala, taga-rev. Maybe hindi ko alam yung name mo. Sa heart, malalaman mo yung mga problema. Actually, mukha lang ako mayaman, pero dami naghahabol sa akin. Kaya minsan, di ako makadaan ng Mindanao Kailangan dito ako sa Visayas umikot. Niiwasan ko yung mga Bombay, dito lagi nagdadaan. Diba? Alam mo yung kanyang mga problems and struggles. Pero ang pinakamalalim, usually yung mga, it's just between you and God. Kamusta ba talaga yung relationship mo with God? Kasi pwedeng nandito ka week after week. Pwedeng pag nag-worship, nakataas ka ng kamay. Pero yung relationship mo with God, mali Diba? Kaya ka laging worried. Kasi hindi naman authentic yung relationship mo kay God. Pero tayo, how well do we know the people? Doon lang kunyari sa taong nasa paligid mo. Kung saan kayo nakaupo, tignan mo yung tao sa harap mo. Alam mo yung pangalan niya? Alam mo yung alam mo kung ilan yung anak niya, nakailang boyfriend na yan. Alam mo sino kasama niya sa bahay? Hindi. Alam nyo? Yung mga tahimik dyan, pag tahimik, masyado, hindi nagpa-participate. Bakit kaya? Di ba? Baka mamaya, hindi nyo alam, bilyonaryo pala yung katabi nyo. Di ba? Takot lang sa BIR, kaya kunyari, squatter yung itsura. Simple-simple, di ba? Pero,
Eto, may bakante pa dito. Tingnan natin. Pwede rin natin i-relate yan kay God eh. Kasi minsan tayo, yung pagkakilala natin kay God, ang tingin natin kay God dati, siya yung rebulto. Kaya nga hindi natin matanggal-tanggal yun, di ba? Kasi feeling natin, pag tinanggal natin yung santo, tinanggal natin si God sa bahay. Huwag kayong mag-alala sa Bible, punong-puno din ng mga ganyang kwento eh. Pero now, pagka binasa niyo yung Bible, makikita niyo doon, God Himself pala, galit sa mga idols. Yung gumawa pala yung mga Israelites ng rebulto, sabi niya, bakit kayo gumagawa ng mga image ko? Wala pa naman nakakakita sa akin dahil ako'y isang spirito. Bakit kayo gumagawa ng bakit nyo ginagawa yung isang bato, gagawin yung hugis ng tao, ni hindi nyo nga alam kung mukhang tao ko eh. Diba? Lalagyan nyo ng mata na hindi nakakakita, lalagyan nyo ng ilong na hindi nakakaamoy, bibig na hindi nagsasalita, tenga na hindi nakakarinig. Tapos, gawa ng kamay ng tao, tapos luluhod ka doon at magdadasal. Ine-expect mo na sasagutin niya ang iyong dasal. Does that make sense? But some of us, yan ang relationship natin. Basta dala natin yung ating anting-anting, matapang tayo. Kasi yun ang knowledge natin sa Kanya. Some of us know God by name. Jesus. Jesus ako. Pero hanggang dun lang ang pagkakakilala mo sa Kanya. Si Jesus. Some, we hang on to a religion. Sobrang zealous tayo. Ibig sabihin, passionate. Kailangan Sunday pupunta ako dyan. But nandito ka, hindi dahil sa Diyos, nandito ka pa dahil sa rep. Kaya pag pinagsasalitaan ng rep, yung rep ganyan-ganyan, gagalit ka. Bakit? Ang relationship mo is with revelation, not with Jesus. Mababaw pa yon. Or sometimes, commands. Yung mga utos ng Diyos, alam mo yan. Alam mo kung ano gusto niya. Some of us, mas malalim yung pagkakaalam natin sa Kanya. Alam natin ang Kanyang mga plano. They are plans for good. Plans to prosper me. Direksyon, alam niya. Alam ko kung ano mga pinapagawa niya sa akin. Some of us know God at a deeper level. Alam natin kung ano yung mga nakaka-break sa heart niya. Ano yung mga things that He loves. So yun yung pinipilit natin gawin. But some of us has actually been to the presence. Meron kang real relationship sa Kanya. Para nga yung sabi, di ba kay Moses, as a friend, talks to a friend. So, how well do you know God? So, balik lang natin. I'd like to end with a question. Are we a church that non-Christians would want to join? Are we a church that the non-Christians would want to join? Pag ba tinitignan nila tayo, nakikita nila how a loving church we are, na wini-welcome natin. So, ibigin natin siya. Importante yung relationship niyo muna with Christ. Get to know Him deeper. Okay?